Magandang buhay po muli at welcome po sa aking channel. Ngayon naman po ang tuturo ko po sa inyo is how to solve problems regarding measures of position like quartile, decile, and percentile for group data. So, magbibigay po ako ng problems. Solve po natin in step-by-step process. Pero bago po tayo magpatuloy, kung ikaw po ay bago sa aking channel, click mo lang po ang like and subscribe para ma-update ka po sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Okay, so here's the problem that we're going to solve. Ma'am Beth is a grade 10 mathematics teacher. She wants to gather information if the students understand the previous lesson presented or learned through module. She gave a 30 item summative assessment and got the following scores of her students. Okay, so here are the score of the 30 students. And this is the question that we're going to answer. Construct a distribution table, then find the values of the third quartile, fourth decile, and 80th percentile. Okay, so to solve the problems, we are going to make a distribution table or frequency distribution table using the given scores. Ano po? So, to make a frequency table, we follow these steps. One is find the range by subtracting the highest score by the lowest score. So, una po, kunin po natin yung kanyang range. So, range is equal to highest minus lowest. So, ang highest po dyan ay 30. Ang lowest po dyan sa scores ay 11. So, yung range po niya is 30 minus 11 is equal to 19. Ano po? Yun po yung range. Then, after getting the range, next step po ay divide the range by the number of class interval you want. So, ano ba yung gusto mo na class interval? Ano po? Ilan ba yung class interval na gusto mo? So, in this case, since 30 lang po yung ating scores, ang class interval po na pipiliin natin ay 5. And then, compute the class size. So, paano po i-compute yung class size? Ibig sabihin po ng class size, gaano po karami na number ang nasa isang class interval. Ano po? So, to compute the class size, ay i-divide po natin yung range by the class interval na napili natin na 5. So, 19 divided by 5 is equal to 3.8 or equal to 4. So, yung 4 po na yan, always round up po. Ano po? Kahit ano po yung decimal niya, kahit po 3.1 yan, i-round up po natin dyan to 4. Ano po? Yun po yung rule sa part na yan. Okay, so after po tayo mag-pick up ng class interval at makapag-compute po ng class size, ang next po ay pick up starting point to create class interval and fill up table. Ano po? So, para po makagawa ng class interval, titable po natin para mas madali pong maintindihan. Ano po? So, yung first column po dyan is class interval o yun po yung bracket ng scores. Since yung class size po natin ay 4, sa isang bracket po dapat 4 numbers po ang nilalaman. So, start po tayo sa pinakamataas na number. Hanggang 30 lang po yung score, kaya 30. So, 27 to 30. Ano po? So, if you notice, ang class size po niya ay 4, 27, 28, 29, 30. So, there are 4 numbers sa isang class interval. So, pababa po yan by bracket. So, 23 to 26, 19 to 22, 15 to 18, at 11 to 14. Hanggang 11 to 14 lang po kasi ilan na po yung ating class interval? 5. So, ang sinabi po natin ay 5 lang. Kaya hanggang 11 to 14. So, ang next po natin dyan ay gagawa na po tayo ng tally. So, paano po natin tatali? So, again, check po natin yung score sa taas and then guguhit po tayo ng isa. For example, yan ay 25. Nasa 23 to 26. 28, nasa 27 to 30. 16, nasa 15 to 18. So, ganun po yung gagawin natin hanggang maiguhit po natin lahat o mabilang natin lahat yung number. Ano po? So, isa-isahin po natin para hindi po tayo magkamali. Kasi pag na-miss po tayo dyan o may hindi po natin na-checkan dyan, na iguhit, so ibig sabihin, magiging mali na po yung mga susunod po nating gagawin. Ano po? Kaya dapat maingat po tayo sa paggagawa po ng tally. So hanggang po ma-check at ma-record natin lahat. Okay, so 23 nasa 23 to 26. So next po ang gagawin natin ay fill up po tayo ng frequency.
Okay, so to fill up, bibilangin lang po natin sa bawat column. Yung 27 to 30 po na class interval, mayroong 5 tally. Next po, 4, 19 to 22, 6, 15 to 18 is 11, 11 to 14 is 4. And then, ito total po natin para ma-check. So, ang total po niyan ay 30. So, tama po yung ating pong scores ay 30 lahat. Ano po? So, tama po yung ating tally. Next po ay lower boundary. So, or lower limit. So, paano po kukunin yung lower boundary or lower limit? Punta po tayo sa ating class interval. So, yung 27 to 30, 23 to 26. So, ano po yung pagitan ng 26 at 27? Yun po yung lower boundary o limit ng 27 to 30. Ano po? So, yung 27 to 30, ang lower boundary po niya ay 26.5. Or yung 27 na yun na start ng number, magmaminus ka lang po ng 0.5. 27 minus 0.5 is 26.5. So, ganoon lang po yung gagawin. So, next po, 23 to 26. 23 minus 0.5 is 22.5. Yung 19 to 22, 19 minus 0.5 is 18.5. So, 14.5 at yung 11 minus 0.5 is 10.5. So, yun po yung lower boundary. So, next po, yung last column po natin, cumulative frequency. So, paano po mag-fill up ng cumulative frequency? Ang unang number po natin na ilalagay ay yung total frequency na 30. Ano po, yung total frequency. So, 30 po yan. So, para ma-fill up po natin pa baba, imaminus lang po natin yung 30 sa frequency sa tapat niya. So, 30 minus katapat niyang frequency is 5. 30 minus 5 is 25. So, ilalagay po natin sa susunod na column. Ano po, gawin po yung gagawin natin pa baba. So, 25 minus 4, 21. 21 minus 6, 15. 15 minus 11 is 4. And last, 4 minus 4 is 0. So, dapat po ay mag-0 po yan. Pag hindi, mali po yung pag-subtract po natin. Okay, so after po tayo makapag-fill up ng table, masasagot na po natin yung katanungan ng problem. So, ang tanong po niya ay, find the third quartile, fourth decile, and 80th percentile. Ito na po yung third step. Yan na po. So, unahin po natin yung third quartile or Q3. So, ang una po natin isosolve ay yung kanyang location ng Q3. So, Q3, para masolve yung location ay, compute po natin Kn over 4. Okay? Is equal to, yung K po dyan, ayan po yung Q3. Yung 3 po yung K doon. So, 3 times yung N, total frequency is 30 over 4. So, 3 times 30 over 4. 3 times 30 is 90 over 4. And divide, 90 divided by 4 is 22.5. So, after po natin makuha yung 22.5, punta na po tayo sa table. Saan po yun magpo-fall sa cumulative frequency? Nandito po sa pagitan ng 21 to 25. Ano po? So, saan po dyan na class interval ang pipiliin po natin? Doon po tayo sa nasa taas niya. Ano po? Ito pong 23 to 26. Yun po yung pipiliin natin na class interval. Okay, so ito po yung mga kailangan natin para ma-compute yung Q3. Kailangan po natin ng lower boundary, cumulative frequency before, frequency, and then yung N, na-compute na po natin, andyan na 30, at yung ating pong interval is 4. Okay? So, asan po dyan yung lower boundary sa may napili po nating class interval? So, ang lower boundary po dyan ay 22.5, lagay po natin sa given. The next, cumulative frequency before, ito po yung 21. So, before po nung class interval, ano po? So, 21. Hindi po yung 25, ano po, yung sa baba po ng 25, 21. Then, yung frequency natin is 4. Okay, so yan po yung mga kailangan natin para ma-compute po yung third quartile. Okay, so using yung given po na nakuha natin, fill up na po natin or compute na po natin yung third quartile using the formula Qk is equal to lower boundary plus Kn over 4 minus cumulative frequency divide by frequency times the class interval or I. So substitute po natin yung given. So Qk o Q3 or third quartile ang hinahanap natin is equal to ang LB natin, lower boundary, is yan po, 22.5. So, plus, yung Kn over 4, na-compute na po natin kanina, that which is 22.5. Minus, cumulative frequency before, yan, 21, over frequency of the third quartile, 4 po yan.
times ng class interval na I, which is equal to 4. Okay? Then, simplify po natin. Ang una pong isi-simplify dyan ay magmaminus po tayo sa loob ng bracket. Yung 22.5 minus 21 is equal to 1.5. Ano po? Over 4 times 4. Then next, mag-divide po muna tayo. 1.5 divided by 4 is 0.375 times 4. Then, multiply first. 0.375 times 4 is 1.5. And then, i-add na po natin. So, magiging ang Q3 po natin is 24. So, therefore, since Q3 yan, 75% of students have a score less than or equal to 24. Okay, so next naman, nasosolve po natin after third quartile is the fourth decile or D4. Ano po? So again, ang first step po natin na gagawin dito ay the location of D4 using the formula Kn over 10. So yung K po natin dyan ay 4. Yan. At yung ating N is 30. Total frequency over 10. So decile po yan kaya over 10. So multiply po natin. 4 times 30 is 120 over 10. Then divide 120 by 10, that is equal to 12. So after po malocate natin yung position na 12, punta po tayo sa table, hanapin po natin. So ang 12 po ay nasa pagitan ng 4 to 15. Ano po? So anong kukunin po natin na class interval? 11 to 14 ba o 15 to 18? So yung nasa taas po, ito, yung 15 to 18. Ano po? So kukunin po natin ulit yung mga kailangan natin sa formula. Yung lower boundary po niya ay 14.5. Next, cumulative frequency before ay 4. Next, frequency of the D4 is 11. And then, yung ating pong class interval, kailangan po natin dyan, that is equal to 4. Okay, so calculate na po natin ang D4. Formula po niya is dk is equal to lower boundary. So, plus Kn over 4 minus cumulative frequency over frequency times the class interval. So, substitute lang po natin. So, dk, so d4 is equal to, lower boundary po natin is 14.5. Okay, plus Kn over 4, na-compute na po natin. Kn over 10 rather, that is equal to 12. Minus, cumulative frequency before I, 4, divide by frequency is 11. Times the class interval natin na I. So, next po, again, ang unahin po ay yung subtraction and division sa loob po ng bracket. So, 14.5 plus 12 minus 4 is 8. So, 8 over 11 times 4. Okay, then, divide natin. 8 divided by 11 is 0.73 times 4. And then, multiply po natin. 0.73 times 4 is 2.92. Then, i-add lang po natin yan. So, ang magiging fourth decile natin is 17.5. So, the fourth decile score is 17.5.